Kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy, kako, magaling talaga. Pero talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Siyempre po sa bayan ay napapanood tayo sa ating pong FB Live. At sa gawing kanan, meron tayong chatroom. Maaari po mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig naman sa himpilang DWBL, meron po tayong linya na maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Isang multi-sectoral group or organization, kung tawagin ay koalisyon, ang binuo mga kaibigan para po sa 2022 elections. Ito po'y inilunsad na kanina sa lungsod ng Makati sa pangunguna po ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. At mga kaibigan, nagbigay na ng ilang mga pangalan ang koalisyon na kung tawagin ay Sambayanan. Isambayanan. Mga pangalan po ng posibleng mga susuportahan para po sa 2022 elections. Ngayon naman, itong palasyo naman na nagsasabi na maaga pa raw para pag-usapan ng politika. Pero umiikot sila, no po? At yan ang pangunahing issue na ating pag-uusapan ngayon. Very interesting po ito. Sapagkat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunan, kayo na rin po ang makapagsasabi, karamihan po sa mga binanggit na issue para po sa 2022 elections, dito po sa mailiit na palatuntunang ito nagsimula ang lahat. Maging sa pagpili ng mga kandidato, ang kwalifikasyon na hinahanap nitong koalisyon na ito ay yun din po ang barometro na ating ginagamit sa pagpili ng kandidato sa 2022 na ating ika nga po ipinalalaganap sa ating palatuntunan. Sabi sa inyo, pag tama ka, hindi ka magkakamali. Pag doon ka sa tama. Dahil ang tama noon, tama ngayon. Ang mali noon, mali ngayon. Ang katotohanan ay hindi mababago.
Ito po mga kaibigan, inilunsad na ang koalisyon. Ito'y isang malaking samahan para po sa nalalaban sa sinumang ikakandidato kung may eleksyon ng kasalukuyang administrasyon ni Presidente Digongyo. Mga kaibigan, ito'y tinatawag na pro-democracy coalition na inilunsad kanina na ang layunin po ay magpresenta ng mga karapat-dapat na line-up ng mga kandidato para sa 2022 na isasagupa po sa sinumang mapipili ni Presidente Digongyo na ang administrasyon nito ay inilarawan ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na incompetent. Di ba yun ang sabi natin dito sa ating programa, mga kaibigan? Wala pong pumaltos Bakit? Dahil tama po ang ating obserbasyon, ang ating pananaw, at ating paninindigan. Tama po yan. Hindi ka magkakamali. Kaya ang sabi nila, di ba, anong binabanggit natin? Kung ilalarawan ang kasalukuyang administrasyon sa isang salita lamang, anong salita ang gagamitin mo para ilarawan ang kasalukuyang administrasyon nitong si Presidente Digongyo? Hindi ho ba ang sabi natin ay incompetent? At yan din mismo ang tawag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi niya, this government is really incompetent. Ang gobyernong ito ay talagang incompetent, inutil. Sa madaling sabi, walang kakayahan, walang karapatan na mamuno ng bansa. Sa ating interpretasyon ng incompetence. They've been tested, sila'y nasubok, and everybody saying, kulelat sila. At sinasabi ng lahat na kulelat sila. So, we have to offer a better alternative. Kaya kailangan nating mag-alok ng mas mabuting alternatibo para sa mamamayan dahil we don't want the same thing to happen again. Dahil ayaw na nating maulit pa ang pangyayari sa loob ng susunod na 6 na taon o ang nangyari sa susunod na 6 na taon. Yan o ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Alam ninyo, lahat po ng criteria na sinabi dito sa inilunsad na koalisyon, kung paano tayo boboto at pagpili ng ating iboboto at kung paano natin haharapin ang issue, tugma lahat sa ating pong mga sinabi na hindi sinabi ng lahat. Lalahatin ko na yan, mga kaibigan. Ngayon, dahil meron na nito, tiyak na maraming lalabas na magagaling ang bunganga na kasi meron nang mamumuno Ito hong si Justice Antonio Carpio at yung ilang mga kasamahan niya. Bukod kay Carpio, yun nga, meron pang mga ibang kasama siya sa koalisyon na yan. Ano ito? Yung logo, meron pa palang logo, yung isang bayanan. Basahin lang natin itong balita
para tayo ay makapagbigay ng ating komentaryo. Ngayon, ang mga conveners o yung sama-samang bumuo nito ay nagsabi na ang bansa, mga kaibigan, na maaring tayo po ay naging matagumpay, o kaya di man matagumpay, hindi tayo mangungulilat sa COVID-19 response. Pero ang gobyerno ay sinayang, inaksaya yung pong mahalagang panahon at mga resources, pera yun. At saka yung makinarya ng gobyerno with charter change. Diyan nila iniuko lang kanilang panahon imbes na tugunan yung pong pandemya, bunsod nitong COVID-19, mga kaibigan. Sa charter change, doon sa paghahasa ng saligang batas natin, pagsasara ng mass media, pananakot sa mga negosyo, na pagkansela sa mga prangkisa. Yan. Pananakot laban sa academic freedom ng mga universidad. At terorismo, doon sa mga pag-aasik ng terorismo sa mga lehitimong pumupuna, na ang ginagawa po ay tinatakot, dinadaan sa pandarahas, na surveillance, paniniktik at pag-aresto. Ang sabi ho ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, the Filipino people deserve a better government. Alam naman natin yun Di ba? Mga kaibigan, yan tama naman yan na ang mga mamamayang Pilipino talagang nababagay na magkaroon ng mahusay na pamahalaan. Walang dahilan para ang ating bansa ay hindi po umasenso at ang mamamayan ay hindi guminhawa. Walang dahilan Bakit? Kumpleto tayo Nasa atin ang mga natural resources na gusto nilang ipamigay sa mga dayuhang China, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, ang magiging issue sa 2022 elections, ang pagiging makabayan natin ay susukatin sa 2022 election. Ang ating pagka-Pilipino, yan ang susukatin sa 2022 election. Mga kaibigan, ang ating patriotismo, na ewan natin kung gaano karami pa yan. At nakita ninyo ang nangyari sa Palawan na nagpamalas ang marami nating kababayan doon ng pagmamahal sa kanilang bansa. Ipinaglaban nila, mga kaibigan, na wag mapunta sa incheck sa China ang lalawigan ng Palawan, na magiging banta sa pangkalahatan ng ating bansa. Ito ho, there are Filipino leaders who can do a much better job. Marami anyang Filipino leader na makagagawa ng mas mabuting
trabaho na patakbuhin ang gobyerno at buhayin ang ekonomiya. Lumikha ng mga trabaho para sa mga tao, hindi yung nagpapasok ka ng inchik. Pagkatapos, magtayo ng negosyong illegal na nga, mga kaibigan, kumukuha pa ng mga trabahador na mga inchik. Nasaan ang Pilipino? Hindi ba sinasabi nga natin, sa mga LGU lang, halimbawa, merong negosyong itatayo. Lalo't merong sapi o investment ng mga dayuhan. Isa ang sisiguruhin ng LGU na tungkulin nila. Ano yun? Na maging prioridad. Kaya local kay foreign business yan. Local man o foreign business yan. Magtatayo ka saan man lugar sa Pilipinas. Ano pangunahing tungkulin ng LGU? Ng local government unit? Siguruhin niya na ang prioridad na makapagtatrabaho sa alinmang itatayong negosyo ay magmumula sa kanilang lungsod o bayan. Kung taga Maynila ka, dapat prioridad na kukunin mong magtrabaho ay mga taga Maynila. Hindi ho ba? Parang eskwela eh. Ito'y common sense eh. Mga kaibigan eh. Parang eskwela. O may eskwela sa Maynila. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Merong City College of Manila dati, na ngayon Universidad de Manila, na ipinatayo ni Alfredo Lim. Ano ang tuntunin dyan para ka makapasok? Ang prioridad dyan, residente ka ng Maynila. Ganon din sa negosyo. Mga kaibigan, paano kang lilikha ng hanap buhay dito? Paano hindi babagsak ang kabuhayan ng mga mamamayan dito? Ang prioridad nila, ginawa puro China. Puro mamamayan ng China. Ang gusto nilang makinabang. Sponsored, state-sponsored yan nakatraidoran sa sambayan ng Pilipino. Mga kaibigan, puro katraidoran Pabor sa interes ng mga mainland Chinese, ng Communist China. At ang kanilang sinasabi na kailangan ang mga leader na naaangkop para sa kapakanan ng mga mamamayan yung makagagawa ng paninindigan upang ipagtanggol ang ating mga teritoryo at ang ating kasarinlan, karapatan sa ating kasarinlan sa West Philippine Sea. Nakarinig ba kayo niyan sa administrasyong ito? Wala. Nga yung hindi naman sila dapat makisabuatan sa administrasyon Walang nakapanindigan. Di ba ito yung sinasabi natin kung bakit wish natin. Dito rin sa programang ito nagsimula yan. Na kung merong dapat kumandidato o tumakbo sa alinmang national position, isa na dyan, si Antonio Carpio. O di ngayon, lumabas na sila. Mga kaibigan, lumabas na totoo ang mga sinasabi natin at maaring ang programang ito ang nag-udyok sa kanila upang harapin ang hamon ng ating palatuntunan
o ng mga ipinalalaganap natin dito sa ating programa upang pangunahan nila ang sambayan ng Pilipino, mga kaibigan, sa isang mabuting hangarin at simulain. Pag sinumatotal mo itong itinatag na koalisyon ngayon, tayong lahat ay dapat maghanda at magkaisa na kinakailangan meron lamang tayong isang kandidato. Kababanggit lang natin yan. Ilang araw ang nakakaraan. At yun ang sinasabi nila ngayon dito. Halos lahat ng ating mga isinulong na panukala dito sa ating palatuntunan, yun din ang lumalabas doon sa objective o layunin nitong itinatag na isang bayanan coalition, mga kaibigan. Tayo naman ay nananiniwala dito kasi kailangan natin na merong mamuno, hindi natin papil yun. Ang papil lang natin ay dito sa ating programa. Na halos wala nang may gustong magsalita para manindigan. Tayo ang gumanap ng papel na yan. Hindi naman natin binubuhat ang ating upuan. May ilan pa tayong mga kasama. Iilan na lang yan. Iilan na lang kami. Lalo na sa hanay ng mga nasa radyo. Mga kaibigan. Yan, nandyan si Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ewan ko kung nagpo-programa pa sa radyo. Kumbaga, tayo yung mga nagkalat ng tuyong dahon. Kasama natin ang mga naniniwala sa katulad na simulain. Kasama natin ang mga matitino ang pag-iisip na OFW. Binibigyan din natin sila ng kredito. Kinikilala natin ang naging ambag nila, itong mga nagtanggol laban sa pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Nandyan yung OFW na si Lynn Silawan, mga kaibigan, at marami pang iba na sa kanilang pamamaraan gumamit sila ng social media upang, mga kaibigan, ay kanilang imulat ang mata ng marami. Kumbaga, marami tayo. Sa radyo ko, konti kami. Pero alam natin, may mga kababayan tayo, katulad ng mga OFW, yan, Lynn Silawan sa Taiwan. Yan yung mga nagkalat ng tuyong dahon. May mga leader tayong iilan na nagsasalita. Si Senador Antonio Trillanes. At ang ating Vice Presidente, Leni Robredo. Justice Antonio Carpio. Na ngayon ay namumuno o nangunguna para pagkaisahin tayong mga Pilipino. Ang tawag natin dyan sa koalisyon na yan sa pagsasama-sama sa isang mabuting layunin para sa ating bansa. Binanggit nga nila dyan ito'y usapin na. Hindi na ito usapin na kayo. Gusto ko si ganun. Parang yung kagabi may nagkomento. Wag na kayong sumingit dito kasi kami may layuning mabuti. Itong programang ito ay inilaan na natin para sa mabuting layunin. Kasi mapapahiya lang kayo Wag nyo kaming gamitin kung gusto nyo sumikat. May sarili naman kayong Facebook, di ba? Doon kayo maglagay. Kami ba pumasok dyan sa Facebook nyo?
para bastusin namin kayo. Hindi naman namin ginawa yun, ha? Bakit dito pumapasok kayo? Oh, mabuti sana kung di natin kilala ko pa eh. Mga kaibigan eh. O ano napala niya? Di minura ka. Mabuti tinanggal ko eh. Kung gusto mo magkaroon ng tagapakinig mo, isa lang ang sikreto. Sinabi ko na yan eh. Magsalita lang kayo ng totoo. Huwag kayong magpanggap. Ngayon, kung nagpapanggap kayo, buhay nyo yan eh. Hindi naman namin kayo pinapakialaman, magpanggap kayo, di ba? Magpapanggap ka? Pinakamagaling daw na presidente ito. Saan? Sa panloloko? Sa katarantaduhan? Sa pang-aapi sa kapwa? Alam nyo, mga kaibigan, hindi batas yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila, aresto rito. Ayan na nga, justice na nga nagsasabi. Mamaya, babasahin natin eh. Ano sabi ni Justice Carpio? Yung sinasabi ko rin eh. Kasasabi ko lang yung isang araw eh. Di ba dapat ang Korte Suprema kumikilos, mag-exercise ng moto proprio on their own na wala nang kailangang magpayo pa sa kanila o magdulog ng kaso sa kanila para sila kumilos kapag nanganganib na ang marami. Lalo na binabaluktot ang batas, ang interpretasyon sa batas. Abay, hindi pa kayo kikilos? Kailan kayo mag-exercise niya pag hindi nyo na ma-exercise? Di ba? Kailan ka pa magja-jogging kung inutil ka na? Kung lumpo ka na, gago, di ba? Yung sinasabi nila ngayon, Di ba? Ngayon, pasalamatan natin, yan, yung mga OFW kamukha ni Lynn Silawan, ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, na mas marami pa tayong kababayan sa ibang bansa, hindi lang OFW, yung mga doon na naninirahan, na mamalagi, na mas malaki ang pagmamahal sa bansang Pilipinas eh. Kahit nandoon sila sa malayo eh. Naaawa sila sa kalagayan natin dito eh. Mabuti sila nakaalpas eh. Nakakita ng pagkakataon eh. Tayong iniwan nila rito, mahal pa rin nila tayo. Mahal pa rin nila ang ating bansa. Hindi katulad ng marami dito, nakangangalang. Ni walang maiambag. Sipin mo yun, nagpapakahirap na nga yun, yung mga OFW. Pagkatapos inaalala pa nila ang kalagayan nating mga naririto sa ating sariling bansa. Sila pa nangunguna para punahin ang ating mga walang ya sa pamahalaan. Mga kaibigan, yan yung mga sinasabi nating nagkalat ng tuyong dahon. Na isang araw, alam naman ninyo yung dahon na yan, pag napatakan yan ng titis ng sigarilyo, pwedeng magliyab yan, mga kaibigan. Sabi nga nila, sabi nga ni Carpio, maraming Pilipino na leader ang makagagawa na mas mabuti kasi pinalilitaw nitong administrasyon, wala nang makakagawa eh. Di ba sabi nung gagong si Boy Finger, kung hindi raw si Digong nyo na upo ngayon, kung iba raw na kandidato, baka raw 2 milyon ang namatay sa COVID. O milyon-milyon ang mamamatay sa COVID. Ano? Paano mo nasabi yun? Diyos ka ba? Ano ka ba? Manghuhula ka ba talaga? O ano ka? Ito, napakayabang hambog yan eh. Nung araw pa yan eh.
Sinusuka ng mga kapwa niya nasa, nasa media. Sobrang yabang, akala niya siya lang matalino. Yun ang mali sa tao. Akala nila, matalino sila. Hindi nila alam, sira pala ulo nila. Baliw. Mga kaibigan. Kalahin mo masabi mo yun? Sino ka makapagsasabing maraming mamamatay kung hindi si Digong nyo nakaupo? Makapagsip-sip lang eh. Ginagawan Diyos. Si Digong nyo. Diyos-Diyosan, mga kaibigan. Ngayon, maraming may kakayahan yan. Lalo na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Diyan sa West Philippine Sea. Kaya tayo humahanga sa mga taga-Palawan sapagkat sila ang gumanap ng papel na yan. Marami sila. Although marami ron mukhang pera na bayaran. Kalain ninyo, kung nagtagumpay na mahati yang sa tatlo, yung Palawan na yan, mga kaibigan, puro vote buying na lang dyan. Liliit na yung constituency. Ang dali mo na makapasok sa maging congressman, governor, napakaputo na. Mga kaibigan, basta may pera ka. Kaya hindi na umunlad yung Palawan sa napakatagal na panahon Hahatiin mo pa. Ito namang gobernador nila ngayon, kaya gusto niya mahati yan. Alam niya, mahirapan na siyang manalo. Nakipagkamutan ng likod sa mga katulad niya. At dyan, iyan sila, itong mga taga-Palawan na bumoto ng no laban sa paghati ng lalawigan. Sila ang magsisilbi nating gabay. Sila ang mag-i-inspire sa atin. Magbibigay ng inspirasyon sa atin na kaya natin, mga kaibigan, na biguin ang anumang masamang hangarin, anumang masamang balakin, basta tayo ay marunong manindigan. Siyempre, marami ring maninindigan sa mali. Pero ikaw yung tama, manindigan ka riyan. Huwag mong idadahilan na merong hindi maninindigan. Mga kaibigan, ang sabi nga ngayon tayo ay nahaharap sa national survival. Mga kaibigan, kapag ito ay pinabayaan natin, binaliwala natin, mga kaibigan, wala na, tapos na tayo. Ipagpapatuloy daw Gusto raw nila ipagpatuloy. Sino mo pagpapatuloy mo yung lahat ng katarantaduhan? Abay, delikado yan. Di ba? Wala ba kayong mga anak? Wala ba kayong mga apo? Mga kaibigan, ito ho ang kanilang paraan sa pagpili ng mga kandidato para sa presidente, vice president, at senador. Ito raw mga sumusunod na criteria. Ano una? Sabihin nyo kung hindi nyo narinig dito yan, Track record. Malinis na track record. Ilang taong ko na sinasabi yan. Di ba? Ang pagpili ng karapat-dapat na kandidato, track record. Saan ko natutunan yan? Kasi, iniisip ko lagi, paano ba tayo talaga pipili? Hindi na natin maintindihan Kung paano ba talaga pagpili ng kandidato Kasi marami ng manloloko, di ba? Mga politikong manloloko. Iba, magpapanggap na makamahirap, lagi yan Yung pala, pagka naupo, lalo naghihirap yung tao. Si Erap, di ba? Ganun ang ginawa ng animal na yun Mga kaibigan
Oh. Ano sinasabi natin? Yung malinis ang track record. Oh, alam na natin kung sino mga meron yan ngayon. Di ba? Iilan lang yan. Hindi ka na mahihirapan. Napiliin yan. Kasi kukunti na yan eh. Kumbaga sa hayop yan, endangered species yan eh. Yang may mabuting track record, malinis. Natawa nga ako kanina nung nanonood ako nung bandang umpisa at gitna nung launching nung coalition sa social media. May nagbanggit ng pangalan ko na kung ako raw ay tatakbo, iboboto ko. Tatapatin ko kayo. Wala po ako ambisyon dyan sa politika o pumasok sa politika. Kasi po, hindi ko nasisigurong may kakayahan ako. Sa pinag-aralan pa lang, hindi ako qualified, mga kaibigan. Hindi ako kamukha ni Pacquiao na magpapanggap. Kasi yung mga nagpapanggap, masama nga rin yan. Mga kaibigan, nanloloko yan. Sigurado yan. Kasi may track record yan eh. Alam mo naman ang track record niyan. Makikita mo ang kakayahan nila sa track record nila. Kaya yan ay malinis, kaya yan ay marumi. O yan ang sabi dito ng koalisyon na ito. Sa pamamagitan ni Antonio Carpio, sabi niya, ang pagpipilian natin na kandidato, yung malinis ang track record. The aspirant must be of good moral character and without any history of corruption or malfeasance. Alam nyo, saan ko natutunan yan? Sa paghanap ko, in search of truth, ika nga. Sa paghanap natin ng sagot sa katanungan, paano tayong pipili ng kandidato? Ang nakapagpaliwanag sa akin yan, si Mayor Alfredo Lim. Huwag kayong magtataka kung bakit si Mayor Alfredo Lim ay bukang bibig natin, kahit siya po ay wala na. Mga kaibigan, sapagkat marami po akong natutunan sa kanya kung paano ka maninindigan. Paano mo dadalhin ang iyong paninindigan. Di ba? Alam naman ninyo yan, si Alfredo Lim. Alam nyo kasi yung hindi magnanakaw. Mahirap magsabi yun magsalita yun tungkol sa pagnanakaw. Magnanakaw yun eh. Si Lim taasan eh. Sinasabi niya kung sino yung mga magnanakaw. Di ba kinuwento ko sa inyo? Ano sabi niya sa atin? Para paniwalaan tong administration ni Presidente Duterte Anya, kailangan sumampol siya ng mga magnanakaw. Yung malaki. Para katakutan. Hindi yung puro kayo daldal. Galit daw sa corruption pero lahat ng kasama niya, halos lahat corrupt, magnanakaw. Nasa administrasyon niya ang pinakamaraming magnanakaw. Sa lahat ng administrasyon, lahating ko na yan. Di ba? Inamin ko nga sa inyo eh. Nagkamali ako eh. Kaya pagkatapos nating aminin yan, di ba ang daming umamin? Nagsisi. Mga kaibigan. Yun ang tama eh. Hindi naman nating kasalanan yun eh. Ngayon, meron naman ang masama sa tao, yung hindi mo inaamin. Hindi ba? Masama na yung ginagawa, sasabihin mo, mabuti. Ayan Walang history dapat ng corruption. Alam nyo na. Hindi na ninyo kailangan magbanggit ng pangalan. Ilan lang yan eh. Kung may history ka, bakit mo pa pipiliin yan? Hindi ba?
Upright stand on key issues. Yung naninindigan, matatag na naninindigan sa mga pangunahing mahalagang usapin. Sabi, the aspirant must be unequivocally opposed to extrajudicial killings. Dapat kinukundina mo yan o kaya tutol ka sa ganyan. Yun ang paninindigan mo na sa simula pa lang. Kowtowing to foreign powers. Ang dami dito. Kunyari, galit sa inchik sa China, pero sa pera ng China, hindi galit. Kaya marami dyan sa media, hindi makapagsalita Bakit? Commercial nila, mga inchik pati dyaryo, sabihin ko na sa inyo, magbukas kayo ng website nila. Mga naka-advertise doon, China mainland, China pa Mga pogo pa nga Mga kaibigan, yan ba upright? Yung kontra sa violation ng separation of powers. Di ba yan ang malimit nating tinatalakay? Yung paghihiwalay ng tatlong sangay ng pamahalaan? Ng judiciary, executive at legislative, mga kaibigan? Dapat iginagalang yan. Kaya nga naninindigan tayo na ang Korte Suprema hindi dapat binabaliwala ang lahat ng mga kamali ang nakikita na nila. Pwede naman sila mag-exercise ng sarili nilang kapangyarihan. Hindi sila kailangang sumunod sa kagustuhan ng ibang sangay katulad niya mga nasa legislative, Kongreso at Senado na nagpapagamit din sa executive. Kaya nga, nakagawa sila ng batas na ano tawag mo ron? Yung, ano yun? Yung kinu-question sa Korte Suprema, nalabag sa karapatang pantao, unconstitutional. Oo, terror bill, mga kaibigan. Sipin mo yan. Nagpapagamit Pag malapit na eleksyon, hahanap ng magpapabango sa kanila. Pero ngayon, hindi natin ma-afford na ma-divide tayong mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, sisikapin nila yan. Magkaroon sila ng maraming kandidato, yang administrasyon. Kasi isa lang ang agenda nila manatili sa kapangyarihan. Pagkatapos ng kanilang termino, sila pa rin ang masusunod. Alam nyo na ang dahilan. Upang hindi sila mapanagot sa kanilang kasalanan. Mga kaibigan. Yun lang ang agenda niyan. Yun lang ang pinag-iisipan niyan. Kaya hanggang ngayon, wala tayong bakuna Sipin ninyo, sabi ni isang senador, nasa ng bakuna? Nasa ng bakuna? Magtataka pa sila, bakit dumami? Ba't sino ba in charge? Kami ba? Kasalanan pa ng taong bayan Kaya sinasabi ngayon ng mga negosyante, pati si Justice Carpio, sinasabi niya, nabasa ko, meron akong maigsing nabasang caption na sinabi niya na payagan yung mga private sector na makapag-angkat ng sarili nilang bakuna. Ba't ayaw payagan? Mga kaibigan, meron silang ibig mangyari. Gusto nila makapagsasamantala na sa kwarta. Gusto pa nila siguro tanawing utang na loob ng mamamayan yung bakuna kahit
ang nakalaang pera dyan ay pera din ng taong bayan. Oh. At naninindigan din, mga kaibigan, kung ano ang prinsipyong nasasaad sa 1987 Constitution. Huwag na kayong makinig sa mga, yung mga troll ngayon. Kasi mas may isip tayo eh. Hindi na nyo dapat in-entertain yan. Naghahanap lang ng pansin yan kasi meron dyan, gusto mapansin sila, gustong magsip-sip sa may kapangyarihan, gusto tayong gamitin. Di ba? Kagabi nga may nag-comment eh. Ano pakay niya? Ilang bagay lang yun eh. Isa. Gusto niya mapansin siya. At my expense, at our expense, tayo ditong nagsasama-sama sa programang Lapid Fire. Gusto niya kayong gamitin. Di ba? Para mapansin siya nung gusto niyang pagsipsipan. No pakialam namin doon? Nagsisip-sip ka pala eh. Kumuha ka ng straw. Di ba? Higupin mo si digong nyo. Para sa amin, inyong-inyo na yan eh. Wala namang aagaw niyan eh. Di ba? Ito yung programa namin ito eh. Hindi kami nag-entertain dito at hindi ko tinotolerate ang debate rito. Wala tayong pagdidebatihan dahil malayo kayo para makipagdebate ako sa inyo. Kahit abogado ka pa. Pagdating sa politika, marami ka pang kakainin bigas. Wala pa nga nagkatotoo sa mga sinabi nyo eh. Ilang administrasyon na ang pinagdaanan natin, mga kaibigan. Simulan mo kay Ramos. Sino ba unang nagtayo ng samahan dyan para sa pagkandidato niyan? Kami rin yun eh. Hindi mo lang alam, di ba? Dahil kahapon lang kayo pinanganak. Tapos ang lalakas ng loob nyo. Yun ang hirap eh. Wala namang kayong alam sa politika, sa tunay na pangyayari. Wala namang kulang kayo sa pagkaalam. Hindi ko sinasabing marunong ako. Hindi. Ang sa akin experience eh. Wala kayo nung pa eh. Meron man kayo, hindi pa level. Di ba? Ngayon, abogado ka, sa batas, diyan ka magpakadulubasa. Di ba? Minsan nga, mas tama pa interpretasyon ko sa inyo eh. Hindi siya nagyayabang sa totohanan lang. Kasi ito, hindi na rito pinag-uusapan, wala na tayo ron sa yugto na pagdidibatihan natin, ano ginawa nitong mabuti? Alam na nating lahat, walang ginawang mabuti to. Magko-concentrate tayong lahat sa sarili nating layunin. Pagsasama-sama sa mabuting layunin sa ikabubuti ng bansa at mamamayan. Wala na tayong pakialam dyan. Kasi pagkayang mga yan, in-entertain natin, pinansin natin, madidistract tayo. Wala nang kabuluhan yan eh. Wala na silang magagamit na issue. Naubos na yan. Ano na lang yan? Kantsaw bata na lang yan. Kantsaw squatter lang yan. Kantsaw barberya lang yan. Ba't ka papatol dun eh? Dapat ang atensyon natin nasa mas mataas na ikabubuti ng lahat. Yun nga hinahangad natin eh. Nakabutihan para sa lahat. Makikinabang din sila ron eh. Dahil mamamayan pa rin sila. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kaya hindi sang-ayon sa'yo, kay sang-ayon sa'yo, pareho mong mamamayan yan. Wala kang dahilan para
hindi ka managot sa kanila. Pare-pareho kang nananagot sa pare-parehong yan. Kaya ano man ang paniwala niya sa politika. Di ba? Kasi mababaw na labanan na yan eh. Mababaw na lang hanggang doon na lang sila eh. Di ba yung tubig? Pag mababaw, maingay. Maingay lang yan. Tignan mo yung sinasabi, walang kabuluhan. Di ba? Oh. Pag may pumasok, dito, manggugulo lang, huwag niyong pansinin. Gusto ko nga, i-block niyo pa eh. Yun lang ang paraan eh. Di ba? Hindi na sila kasali. Irrelevant na yan. Di ba kayo naniniwala sa akin? Itong itinayong koalisyon, kung ano yung mga pinagsasabi natin, ito yung nilalaman ng koalisyon nila eh. Na pinangungunahan ngayon ni Justice Carpio eh. Nandun na tayo sa pangatlo. Na pagpipilian daw yung plataforma. Ang mga aspirante raw ay dapat merong solido, well-informed platforms. Yung talaga naunawaan mo, yung issue, doon nyo iukol ang inyong panahon sa pag-unawa sa issue. Kesa pansinin ninyo yung mga troll, yung mga gustong magkaroon ng mapansin. Nagsisip-sip sila, gusto nila mapansin sila, gagamitin nila tayo. Sino talo? Pag pinansin mo yan, talo tayo. Kaya hindi sila dapat pinapansin. Walang kabuluhan yan eh. Diba? Ang pumatol sa gago, mas gago ka. Diba? Hanggang dyan lang yan, mga kaibigan. Oh. Lalo na kilala sila sa pabago-bago kung sino nakaupo doon. Oh, mga kaibigan. Tayo, nananatili tayo. Kahit na sinuportahan pa natin ang kandidato, kahit na nanalo pa yan, ni minsan, hindi tayo nagsip-sip. Para lang mapabuti ako. Hindi natin ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong ibang hangarin na kumandidato. Nagpapasalamat tayo doon sa mga naniniwala na meron tayong puwang na dapat magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi ho. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang ating kakayahan. Ayaw nating magpanggap. Alam niyo, isang bagay kasi, nakikita mo lang yan pag hindi ikaw. Pag nandun ka na, baka wala ka nang magawa. Baka hindi mo naman kayang gawin ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti na yan sapagkat dito na tayo, ito na yung larangan na ating kabisado na natin, di ba? At madali nating maunawaan. Kapag bago sa pandinig natin, pwede nating pag-aralan. Hanggang doon lang tayo. Wala tayong hinahangad, kayamanan. Wala yan mga kaibigan At dyan na lang sana magpasalamat yung iba. Meron pang mga ganyang tao na marunong magsalita, marunong manindigan. Alam namin, ang sinasabi namin, alam nyo rin. Gusto nyo rin sabihin. Hindi nga lang tayo pare-parehong nagkasabay-sabay na mabigyan ng pagkakataon na masabi yung gusto ninyong sabihin. Ipagpapatuloy ho natin yan, pero magpapaalam muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa DWBL. Tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Pero huwag kayong aalis, magpapatuloy po ang ating FB Live hanggang alas 12 ng hating gabi.
Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.